walang takip ang bibig. Katotohanan ng armas, hindi kami palihim. Sa gitna ng dilim, ilaw at tinig, ito ang laban, hindi kami titigil. Unfiltered, diretso kung diretso, hindi binibili, hindi rin natitinag ng presyo. Para sa bayan, para sa totoo, ito ang boses na hindi matatahimik, bro. Ranti matapang, handang makipagbagbakan para sa katotohanan, kahit kalabanin ng tanan. Wawalisin ang baluktot na sistema, hindi tahimik habang mali ang eksena. Hindi pa uso, hindi pa labas, salita ng Diyos ang hawak, hindi urong, hindi atras. Kung masakit ang totoo, mas kailangan mo to. Unfiltered na laban, walang takot, walang preno. Unfiltered, walang palusot sa usapan, walang sinasanto. Pag mali ang kalakaran, sa radyo, sa screen, sa puso't isipan, ito ang katotohanan, hindi mo matatakasan. Unfiltered, walang palusot sa usapan, walang sinasanto. Pag mali ang kalakaran, sa radyo, sa screen, sa puso't isipan, ito ang katotohanan, hindi mo matatakasan. Commander Red handang lumaban para sa katotohanan, kahit lahat ng kapalit niyan, ibinibigyan lahat para sa tuwid na daan. Hindi urong sulong, malinaw ang paninindigan. Medya na may saysay, hindi bayaran kung mali-mali. Kahit sino pa ang pangalan, ito ang spermia. Hindi tahimik sa mali, kasama sa laban hanggang dulo ng gabi. Jihan Reese, lingkod ng bayan, handang isakripisyo ang buhay. Hindi lang ang salita't pangaral, pagmamahal ang ugat na paglilingkod. Hindi sarili ang sentro, kundi kapwa at Diyos. Mula sa malayo, malinaw ang tawag. Kung may kailangan tumayo, kami ang haharap. Hindi lang paniniwala, ito'y aksyon. Unfiltered ang boses ng tunay na misyon. Unfiltered, ito ang aming panata. Katotohanan ng bandila, hindi kami babata. Sa politika, simbahan, negosyo, kultura, ito ang boses ng bayan. Hindi kaya patahimikin ang sistema. Ito ang aming panata. Unfiltered, ito ang aming panata. Unfiltered, ito ang aming panata. Unfiltered, ito ang aming panata. Unfiltered. Yeah. No filters. No fear. This is unfiltered. Unfiltered, walang takip ang bibig. Katotohanan ng armas, hindi kami palihim. Sa gitna ng dilim, ilaw at tinig, ito ang laban, hindi kami titigil. Unfiltered, diretso kung diretso, hindi binibili, hindi rin natitinag ng presyo. Para sa bayan, para sa totoo, ito ang boses na hindi matatahimik, bro. Ranti matapang, handang makipagbagbakan para sa katotohanan, kahit kalabanin ng tanan. Wawalisin ang baluktot na sistema, hindi tahimik habang mali ang eksena. Hindi pa uso, hindi pa labas, salita ng Diyos ang hawak, hindi urong, hindi atras. Kung masakit ang totoo, mas kailangan mo to. Unfiltered na laban. Magandang araw Pilipinas, nasaan ka man ngayon? Sa usapan, walang Nasa bahay, opisina, o nasa biyahe, o naka-headset lang. ito ang katotohanan, hindi mo matatakasan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Walang sinasanto. Alright, dito po sa Spin Media, Radio Commentary, Unfiltered. Alright, paumanhin po dahil supposed to be, we're gonna be live on sa YouTube. But nagkaroon po tayo ng technical problem. So for now, for the meantime, we're gonna be live here sa Facebook. Okay? So, again, magandang araw po sa ating lahat. Alright, so just share the comment. Okay, share the share the live broadcast, and please don't forget to comment. Alright, so muli po, ito po ang Unfiltered at ito po ang inyong lingkod, si King's Voice Randy. Hindi ito simpleng usapan, hindi ito opinion lang. Ito ay pagmulat ng ating mga isipan. Ang tanong natin ngayong araw ay hindi comfortable, pero kailangan po nating itanong ito sa bawat isa sa atin. Alright, muli, ito po ang Unfiltered ay tumutukoy o tayo po ay magkakaroon ng
usapan po dito, komentaryo. Alright, dito po sa ating page. Alright, soon doon po sa ating page sa Spin Media Philippines. Alright, doon po natin gagawin ang atin pong live sa mga susunod po na araw. Ayan, so I hope and pray na tayo po ay okay po ang bawat isa sa atin at wala po tayong anumang mga problema. Ayan, so muli po, ito po ang Unfiltered. Tayo po ay mag-uusap. Ayan, patungkol po sa ating bayan, sa mga nangyayari sa ating bayan. Magkakaroon po tayo ng pakialam o mangialam po tayo sa nangyayari po sa ating bayan. Hindi po tayo dapat manahimik lamang. Okay? At ipagsawalang kibo ang mga pangyayari. Ang Unfiltered po ay isang matapang na komentaryo na gagawin po natin dito. Okay? So, ayan. So, muli, pakishare po ang ating video upang marami po ang makapakinig sa atin dito po sa Facebook. Ayan. So, muli, maraming salamat po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon dito po sa Unfiltered. Alright, muli, ang tanong natin ngayong araw, ngayong umagang ito ay hindi komportable po. Pero kailangan natin itong itanong. Okay? Ang tanong po natin ay dapat bang makialam, ayan, ang mga Kristiyano sa Pilipinas para masugpo o mabawasan man lang ang korupsyon? O kailangan na, o mas ligtas bang manahimik? Yan. So, minsan, or dahil, minsan ang katahimikan ay hindi nagpapahayag ng kabanalan. Ang katahimikan ito ay pahintulot. Alright? So, ang korupsyon, okay, dito sa Pilipinas, mga kaibigan, mga kaspin, ay hindi lang nakikita sa sobre. Hindi lang ito nasa balita. Hindi lang ito nasa gobyerno. Tandaan po natin yan. Again, corruption in the Philippines is not just in the envelope. It is not just in the government. Ang corruption ay nasa isip muna. Yan. Bago nasa sistema. Tandaan niyo po yan, Corruption is first in your mind before it goes to the system. Ang sabi nga po ni late Dr. Miles Monroe, you don't change a nation by changing leaders alone. You change a nation by changing its mindset. Kaya alam niyo po, kahit na palitan mo ang nakaupo, kung pare-pareho ang isip, pareho rin ang resulta. No fear. This is Unfiltered. Alright, so, ayan, muli, maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayon. You are watching Unfiltered. Okay? Alright. So, please, paki-share ang atin pong live. Ayan. Paki-share ang ating live. Alright, now let's go back to our topic. Tingnan po natin balikan po natin, mga kaspin. Balikan natin ang kasaysayan natin sa Pilipinas. Tingnan natin, alright, ang korupsyon sa Pilipinas ay may pinanggalingan po ito. Di po ito kusang lumabas lamang, kusang nagkaroon ng korupsyon. Pati ito po ay may pinanggalingan. So alam po natin nung tayo ay sinakop ng mga Kastila, ang kanila pong ginawa sa mga Pilipino, tinanggal ang ating dignidad. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Tinuruan tayo ay inferior or mababa. Yun yung ginawa ng mga Kastila sa atin.
ang mistisong Kastila, mga mistisong Kastila, sabi nila sila lang daw ang marunong mamuno. At ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay tagasunod lang at utusan, mga alipin, at inalipin tayo, nakakalungkot yan, inaalipin tayo sa sarili po nating bayan. Ang sabi nga po sa isang kasabihan, the most dangerous prison is the prison of don't know you're in. Well, hanggang ngayon, buhay pa ang kulungan ayon sa isip. Iyon sa isip. Ano? We are in prison of our mindset. Wala na tayong magagawa. Yan yung mga kataga ng mga ilan nating kababayan, lalong kasama na po yung ibang mga mananampalataya. Wala na tayong magagawa dyan. Ganyan talaga. Lahat naman yan sila, no? Lahat naman yan sila ganyan. No fear. You know what? This is unfiltered. Mga kaibigan, mga kasmin, mga kamanggagawa, mga mananampalataya, ito ang mentalidad na pinanggagalingan ng korupsyon. Yung bang sasabihin mo na lang na wala na tayong magagawa. Ganyan na talaga ang sistema. Ganyan na talaga ang politika. Ganyan na talaga ang ating bansa. Lahat naman sila ganyan. Ganyan na lang lahat. You know what? Ngayon, balik tayo sa tanong. Balikan po natin yung tanong. Dapat bang makialam ang Kristiyano? Dapat ka bang makialam? Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, dapat ka bang mangialam o makialam sa nangyayari sa ating bayan? Ang Kristiyano, tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay tinawag para maging tahimik. Tayo ay hindi tinawag para maging tahimik sa harap ng mali. Tingnan po natin yung Isaiah chapter 1 verse 17. Ang sabi po dito, learn to do right, seek justice, defend the oppressed. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Dito po sa konteksto ng Isaiah, alam naman po natin na nung isinulat ito ni Isaiah, ang Israelite po ay they were in prison in Babylon. So hindi sinabi po sa talatang ito na manahimik tayo. Ang sabi dito, seek justice. I believe ito po yung isang tawag o isang calling ng mga mananampalataya. At alam naman po natin, tayo ngayon dito sa Pilipinas, talagang inoppress tayo masyado ng mga korap na politikong namamahala po sa atin. We need to seek justice because we are oppressed. You and me are oppressed. Ang simbahan ay tanda natin church, we know that the church is not a political party. Pero ang simbahan ay moral compass. Anong ibig kong sabihin? Dapat kung alam natin na may mali, ay dapat hindi dapat tayo manahimik. Kung alam natin na may mali, dapat tayo po ay magsalita. And I am not encouraging everyone to go to at mag-rally, I'm not encouraging you. May boses tayo. You can use your social media. Huwag lang po tayong manahimik. Nakakalungkot itong isipin na dito sa Pilipinas, yun nga, part ng mentalidad na iniwan sa atin ng mga Espanyol ay yung tinatawag na crab mentality. Pag mayroong umaangat, hinihila. Pag mayroong magsalita, pinagsasabihan. Lalong-lalo na, marami tayong mga manggagawa, marami tayong mga pastor na gustong magsalita. Pero, dahil sa itong kanyang mga miyembro, kanyang board, lalong-lalo na po kung ang inyong simbahan ay pinamamahalaan ng magagaling at matatalinong mga board of deacons
na mas magaling pa sa pastor, naku, yari kayo dyan. Sinabihan mong magpastor, ayaw naman magpastor. Di ba? So may mga simbahan na gano'n na kung si pastor ay nagsalita patungkol po sa nangyayari o patungkol sa politics in the Philippines o dito sa Pilipinas, ay nako, katakot-takot na pagsasabihan si pastor, ipapatawag si pastor. Kaya nakakalungkot po yan. Yan po ang katotohanan dito po sa Pilipinas, dito sa ating mga simbahan. Kaya, mga kapatid, baka po pakicheck kung meron tayong kung maayos po ang ating alright, so ayan, maayos ang ating audio. Okay. So balik po tayo dito sa ating pong topic at pinag-uusapan. Again, the church is not a political party. Alright? But the church, again, is a moral compass. There are ang pagiging alipin o ang isang alipin, tandaan po natin ito mga kaibigan. Ang isang alipin, we need, by the way, we need to know, kailangan nating magkaroon ng kingdom mentality para mabago po yung ating mindset, yung slave mindset natin, yung oppressed mindset natin. Malaking kinalaman po ito dito po sa pinag-uusapan natin na korupsyon dito sa Pilipinas. Kasi tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, alam na natin po yung katotohanan, pero ang nangyayari po sa atin ngayon, mga mananampalataya, yun pong ating, yun pong mentalidad natin. Kahit nakakilala na tayo sa Panginoon, yung our slave mentality ay hinihila pa rin po natin. Ang slave mentality natin ay hinihila natin kahit tayo po ay mga mananampalataya o dala-dala po natin ang mga bagahe pong ito. Having a slave mentality. Again, itong mentalidad po na ito ay itinanim sa atin ng mga Espanyol. Ayan, para po sa mga bagong nanonood sa atin ngayon, ayan, I've mentioned the history of corruption in the Philippines. It is because of the mentality that was inculcated to us by Spaniards. Na tayo ay mababa at ang karapatang mamuno ay yun lang pong mga mistiso, yung mga pogi. Kaya hanggang sa ngayon, yun yung ginagawa natin. We are electing o ini-elect po natin yung mga may kaya, yung pong mga mayayaman, yung mga matagal na sa politika. Samantalang if you are going to run like wala kang pangalan, hindi ka mayaman, hindi ka mananalo, pagtatawanan ka. Now, kahit alam natin po itong mga politikong ito na mga korap, ang mga politikong ito ay mga mayayaman, nagpapayaman, mga korap, at pagdating ng eleksyon, ibinoboto pa rin po natin. Why? It's because of the mentality that we have na sila lang ang may karapatang mamuno. Yan po nakakalungkot na pangyayari dito sa Pilipinas. So, we need to check, we need to change. If we want to change, we need to change our mentality. Sabi nga, ang pagbabago ay hindi natin in-expect na magbago. Ang pagbabago po ay magsisimula sa atin yan. Ang pagbabago po magsisimula sa pamilya, magsisimula sa simbahan. Kahit nga po sa simbahan, mayroong political mindset, mentality na meron ang mga ibang simbahan. Pansinin niyo po ito, during election sa board, may mga pagkakataon na yung mayaman na isang diakono
mayaman, may charisma, yun yung nananalo kahit hindi yan nagdi-devotion. Kahit hindi nagbabasa ng Biblia yan. Nananalo yan. Samantalang yung kandidato na diakono, na tricycle driver, hindi mananalo. Why? Because of the mentality that we have. We need to change the mentality. So we need to change from slave mentality to a kingdom mentality. Ano ang alipin? Ang alipin ay takot mawalan. Ang alipin ay tahimik para makasurvive. Ang alipin ay walang pakialam sa sistema. Ganon tayong mga Pilipino. Again, I am talking to the Philippines. I am talking not just to all Filipino but to all the Christians in the Philippines. We are having a servant mentality. Ano ang kingdom citizen? Ano ang kingdom mentality? Kingdom mentality is my responsibility. You are responsible. You have authority. You exercise authority. At ito, pangatlo, mayroon kang malasakit sa bayan. Hindi lang yung pabayaan mo na yung mga yan. Wala namang pagbabagong mangyayari dyan. Pabayaan mo yan. Ganun na talaga. So, that's a servant mentality. Mga kapatid, binago tayo ng Panginoon. Binago ka ng Panginoon. At inutusan tayo ng Panginoon na maging ilaw at asin sa mundong ito. Hindi dapat lang tayo manahimik. Again, hindi naman natin masisisi. Hindi ko masisisi, because again, ito na talaga po mga kapatid. Ito na ang mindset na meron tayo. Kaya nga po, if we want to change, we need to change our mindset. We need to change yung kaisipan po natin. Kasi, I believe, kung ano yung mindset mo, yun yung magiging decision mo sa buhay. Yun yung magiging kalalabasan ng mga ginagawa mo sa buhay. Wala kang malasakit sa bayan kasi hindi naman yun yung mindset mo. Kahit na naging mananampalataya ka na dapat, yun dapat ang ginagawa po natin. Kung Kristiyano ka, tandaan mo ito, hindi ka lang church goer. Kung Kristiyano ka, ikaw ay citizen ng Kingdom of God. At saan ka man naroon? Saan ka man naroon? Sa opisina man, sa barangay man, sa gobyerno man, o in your business, dala mo dapat yung values ng kingdom. Now, the problem with Christians is that hindi nila nauunawaan o hindi nila naiintindihan kung ano ang kingdom citizen. Ang problema po sa atin, sinasabi natin, well, ligtas naman ako. Okay na yun. Sapat na yun. I can go to church, listen to the worship service, listen to my pastor, sing songs, worship, hanggang doon na lang. At dito na lang ako nakakahon sa 4 na sulok ng aming simbahan. Wala na akong pakialam dyan kung anong mangyayari dyan, kung anong gagawin ng gobyerno, mag-corrupt sila. Basta ako nandito, nag-worship, nakikinig ng mensahe. Yan ang nakakalungkot na katotohanan sa ating mga mananampalataya dito sa Pilipinas. By the way, I have an announcement. Okay, bago po tayo magpatuloy mga kapatid, makinig muna tayo sa mahalagang announcement mula sa pamunuan ng Spin Media. Pinaabot po sa atin ng ating CEO, Commander Red, na una po mga kapatid, hinihikayat po natin ang lahat ng mga church members po natin at ministries na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Spin Media TV Philippines. Alright? Just subscribe to Spin Media TV Philippines. Kailangan nating ihikayatin yung ating mga miyembro. Mga pastor, huwag tayong manahimik. Most of the members of Spin Media are pastors. Mga church workers. Sabihin po natin, ipasubscribe natin yung Spin Media. Sapagkat dito po, lalong-lalo na meron po tayong program ngayon, yung Unfiltered.
Dito po natin pagsumikapan na maiparating ang katotohanan at mabago yung kaisipan ng mga mananampalataya, ng mga members po natin, so that maging malaya po tayo bilang mga manggagawa na sabihin ito sabihin ito sa kanila na hindi tayo matakot na kung anong sasabihin ng board of elders natin, board of deacons natin, pastor, huwag kang mangialam sa politika. Madumi po yan. Yan, again, yan po yung mindset ng mga alipin. Servant mindset. So again, please subscribe. Let your members, church members, to subscribe o ask them to subscribe to Spin Media TV Philippines. Dahil ito po ang platform natin in the Kingdom Conversation, truth-based commentary, faith culture, at nation-building content. And pangalawang announcement po natin ay in 2026 ay sisikapin po ng Spin Media multimedia team na maging mas visible tayo sa social media. We're going to do everything. Hindi para sumikat, hindi para maging boses kundi para maging boses ng liwanag sa isang mundong puno ng ingay at kasinungalingan. So we are going to do everything. We are going to do everything for us to be visible in social media, in Facebook, Instagram, TikTok, in YouTube. That is why, brothers and sisters, so mga kamanggagawa ko, mga pastor, pakisabihan yung mga members nyo na mag-subscribe sa social media. Okay? Huwag tayong maging servant mentality na sunod-sunuran na lang, sabihin natin sa kanila para mamulat sila sa katotohanan, mabago yung kanilang mentality. At panghuli po, So isang mahalagang paalala din po that the members of the body of Christ ay dapat alam nating lahat ang mga nangyayari sa ating bansa. Dahil hindi pwedeng bulag lang tayo, bingi lang tayo, walang pakialam. Tandaan po natin ito, ang informed Christian ay responsible Christian. Now, all right. Let's go back to our topic this morning. Ano ang magagawa natin? Anong magagawa mo bilang mananampalataya? Ang magagawa po natin ay tumanggi po tayo sa korupsyon. Maliit man o malaki. Meron tayong mga nababalitaan, kahit mananampalataya, tumatanggap po ng nagpapabayad. Nagpapabayad sila kasi yun nga, ang kanilang mentalidad, their mentality is that ito lang naman yung may karapatang mamuno eh. Ito mayaman, no? Ito matagal sa politika. Ito lang yung may karapatang mamuno. Kaya, pag binayaran, tatanggapin po yung bayad. Ano pa dapat ang magagawa natin? Turuan ng pamilya ng tamang values. Let us teach our family yung tamang values, yung biblical values. Sapagkat sa pagtuturo po ng biblical values, unti-unti po nating tinatanggal yung pong mindset, yung pong servant mindset na itinuro sa atin ng mga Kastila. And makialam po tayo sa tamang paraan. Makialam tayo sa tamang paraan. Again, sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo dito may mga Facebook, Maaari mong gamitin yung Facebook mo para marinig ka. I believe last 3 weeks ago, Spin Media, nagkaroon po tayo ng pagtitipon. Nagkaroon tayo ng year-end party. And isa sa bisita po natin ay si retired General Rosales. So he spoke about the situation of our country right now. And General Rosales challenged us, na kailangan natin magkaisa. Ginamit niya nga pong illustration, which is lagi nating illustration yung ginagamit, yung walis. Kung yung isang walis tingting, hindi kaya niyan, hindi kaya kung mag-isa lang po yan. Pero kung marami tayong walis tingting at magsalita po tayong lahat, This is unfiltered.
We can use our social media at magsalita po tayong lahat patungkol po sa mga nangyayari sa ating bayan at hindi tayo dapat manahimik. Now, maririnig po tayo. So, mangialam tayo sa tamang paraan. Manindigan kahit hindi popular. We need to stand even if we are not popular. Wala naman akong boses eh. Sila lang naman ang may boses. Mali ka doon. Tandaan mo ito. Yan po yung, again, that's the mentality of a servant mentality. Ganito lang naman ako kalit. No. You are a child of the King. You are a child of God, the creator of all universe. May boses po tayo. May boses ka. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. In contrast, sabi ng Panginoon, hindi ka talaga makikita, hindi ka magliliwanag kung yung iyong liwanag ay itatago mo. Kung tatabunan mo. Yun ang nangyayari. Yung ating liwanag, tinatabunan po natin ng kakaroon ng slave mentality. Wala na akong magagawa. Meron kang magagawa. Again, you are a child of the King. Manindigan. At hindi popular. You are a child of the King. You are a child of God. You are a kingdom citizen. I-break po natin. The last one, i-break po natin ang slave mentality. Let us break the slave mentality. Iyon ang paraan para mabago po ang ating mentalidad at magkakaroon tayo ng pakialam sa nangyayari sa ating pong bansa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob bago lumabas sa sistema. Tandaan niyo po yan. So, I hope mga kapatid, na sa umaga pong ito ay ayan, ito pa lamang po ay simula. Ito pa lamang po ay simula ng atin pong no holds barred na talakayan. So sa umaga pong ito, mag-recap po tayo dito po sa ating pinag-usapan. No fear. This isn't filtered. So, sa atin pong pagtatapos, I just want to read to you Proverbs 29:2. Ang sabi po dito sa Proverbs 29:2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. At isa pa po sa Micah 6:8, what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, tandaan po natin, ang Kristiyano ay hindi tinawag para lang magdasal. Kundi tayo po ay tinawag upang mabuhay bilang liwanag sa mundo pong ito. So I hope and pray, mga kaibigan, again, itong my challenge to all the pastors right now, especially yung mga members ng Spin Media, wag nating itago yung ating pong desire to help the country na maging boses at marinig. Wag nating itago sa ating mga members. At nandito po ang Spin Media. Kaya nga po tayo naging member ng Spin Media para magsalita po tayo. Secure the Philippines Initiatives Network. Kaya nga po may Spin Media dahil may concern po tayo sa Pilipinas. Okay? Kaya kung member ka ng Spin Media, dapat maging matapang ka at huwag itago. Challenge your members. Ang unang mong gagawin po natin dito ay yun pong ipinamamanik sa atin ng ating CEO, si Commander Red, na ipasubscribe natin yung ating YouTube channel sa ating mga members.
Bakit hindi natin sabihin sa pulpito? Di ba? Alam naman ng siguro ng mga members mo na member ka ng Spin Media. At as a member of Spin Media, nagagamit po natin ito sa ministry. So, banggitin po natin sa pulpito. To subscribe to Spin Media TV Philippines. Muli, para po mga batid, para itong ating programang Unfiltered. And soon, hindi lamang po si King's Voice Randy ang magsasalita po dito. Tatlo po kaming host dito, official host ng Spin Media. Commander Red will be having his segment soon, and Pastor Jihan Sinina sa Amerika, kakaroon din po siya ng segment po dito. So, itong Unfiltered ay makakatulong sa atin sa ating mga simbahan, sa member ng ating mga simbahan, because the unfiltered, we're not just talking about, we are not going to talk about politics. We'll talk about business, socio-political. Right? We're gonna be talking about religion. Ito po ay mga tulong sa kanila. Diba? Shift na po tayo. Alam natin, tayong Spin Media ay naghahatid po tayo ng mga positibong balita. So mag-shift na po sila, turuan po natin yung mga members natin. Sabihin po natin sa mga members natin, shift tayo dito sa Spin Media TV. Alright? Huwag na doon sa puro mga negatibong balita ang naririnig po natin. Sapagkat dito po sa Spin Media TV ay marami po tayong matutunan. We will grow here spiritually. Our mindset, the slave mindset will be changed. At ang bawat mananampalataya, members po ng ating mga church, tandaan po natin, by the way, nakalimutan ko. Tandaan po natin, kung hindi tayo mangingialam, sino po ang maapektuhan? Hindi lang naman ikaw Diba? Ang maapektuhan, tandaan mo to mananampalataya, ang maapektuhan, hindi lamang ikaw, kundi ang iyong mga anak, at ang iyong mga apo at ang iyong mga kaapu-apuhan. Sila po ang maapektuhan sa mga nangyayari sa ating bansa kung ikaw ay mananahimik. At kung ipapasa mo sa iyong mga anak, sa iyong mga apo ay wag ka nang mangialam sa politika. Wag na tayong mangialam dyan sa korupsyon. Dito na lang tayo manalangin. Dito na lang tayo mag-worship, kakanta dito sa apat na sulok ng ating simbahan. I am not saying those things are bad because we really need to do those things. Mga kapatid, dapat ang bunga po ng ating ginagawang pagmamahal sa Panginoon ay dapat pagmamahal sa ating kapwa. Sino po ang ating kapwa? Yung ating kapwa Pilipino. Dapat, mga minamahal kong kapatid, sana, uulitin ko, pastors, members of social media, members of Spin Media, remember this. Kung kayo manahimik at hindi kayo magsalita, at manahimik lang kayo, hindi kayo magsalita, walang mangyayari po mga kapatid. Kawawa ang ating bayan. Ang kagandahan po sa atin dito sa Spin Media, wala po tayong bahid na kinikilingang political party. Hindi po kagaya po sa mga malalaking istasyon na sometimes they were obvious na mayroong kinikilingang political party. Tayo po, we are neutral because our concern dito po sa ating bayan ay maging maayos o mabawasan man lamang ang corruption. So again, I'm encouraging all the pastors out there, especially the members of Spin Media. Muli, sabihin niyo po sa inyong mga members to subscribe. Again, hindi po para sumikat po tayo, kundi para po maging visible ang atin pong maging visible po tayo sa social media at lalong-lalo na po sa mga mananampalataya dito po sa Pilipinas. Ulitin ko po, let's have a quick recap of what we are, kung ano yung dinidiscuss po natin ngayon. Diniscuss ko po para sa mga bagong nandito ngayon.
diniscuss ko po mga batid ang history po ng corruption dito sa Pilipinas. Na ang history ng corruption dito sa Pilipinas ay hindi lamang basta-basta sumulpot lang. Hindi lang basta-basta nandyan na, naging corrupt na itong si congressman, naging corrupt na itong mga senators, mga naglilingkod sa bayan. Hindi po yan biglang lumabas lamang dyan. Meron pong historical root why we are having so much corruption in the Philippines. And what is the root of the corruption in the Philippines? The root of the corruption in the Philippines is nung tayo po ay sakupin ng mga Kastila and nagkaroon po tayo ng colonial mentality. So, may pinanggalingan po ang corruption sa Pilipinas. Again, nung tayo po'y sinakop ng mga Kastila, tinanggal ang ating dignidad. Tinuruan tayo na maging inferior o maging mababa. Na kung saan, ipinamulat sa ating mga Pilipino na ang mga mistisong Kastila lang ang marunong mamuno. Na ang mga mistisong Kastila lang ang mga matatalino. Na ang mga mistisong Kastila lang ang may karapatang maglingkod. At ang mga Pilipino ay tagasunod lang, utusan, alipin sa sarili nilang bayan. Mula noon, sa panahon ng mga Kastila, hanggang ngayon, nung ikaw ay naging Kristiyano na, ito ang daladala mo. Kaya kahit alam mo na yung binoboto mo at iboboto mo ay corrupt, ay ibinoboto mo pa rin sapagkat ang nasa isipan mo, yan lang ang may karapatang mamuno. Samantalang kung mayroong pong tatakbo na walang pangalan pero mayroon namang puso, mayroon namang kakayahang mamuno, hindi po natin binoboto. Instead, anong ginagawa po natin? Pinagtatawanan po natin. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya nga po, sinabi ko kanina, ang sabi po ni late Dr. Miles Monroe, the most dangerous prison is the prison you don't know you're in. Kaya hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay nakakulong sa mentalidad na ito. Bago po magkaroon maayos ang sistema sa Pilipinas, dapat mabago po ang mentalidad ng bawat Pilipino. At magsisimula po yan kanino? Sa ating mga magkaroon ng maayos at tamang mentalidad sa atin pong tamang mentalidad sa ating bayan, sa ating sa political aspect of our nation. Again, mangialam po tayo. At sabi ko din kanina na hindi lamang ikaw, hindi lamang tayo ang maapektuhan. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka maging ilaw, kung hindi ka maging asin, ang maaapektuhan ay iyong mga anak, iyong mga apo, anak ng iyong mga anak. Lahat ng henerasyon ay maaapektuhan if you don't stand, if you don't change your mindset, at mananatili ka doon sa mentalidad na ibinigay sa'yo ng mga Kastila. Sa susunod po, pag-uusapan po natin o itutuloy po natin itong pag-uusap natin sa topic po na ito. Again, ito po, kayo po ay nanonood at nakikinig ng Unfiltered, powered by Spin Media TV Philippines. At ito po, si King's Voice Randy. At nais ko din pong sabihin sa inyo na I have also an international podcast o ministry
Ito po ay, ang ministry po na ito ay nagre-reach out sa cannabis community sa Amerika. So if you can also visit my podcast, just type King's Dominion Podcast. Ayan, so marami din po kayong matututunan dito sa King's Dominion Podcast. Again, this is an international podcast na hino-host po natin. Marami kayong matututunan. If you want to change your mindset, just go ahead. You can listen, you can watch my international podcast. It's a ministry para ma-reach out po ang cannabis community sa Amerika. King's Dominion Podcast. And I'm also hosting the radio station in the US, in California, USWC Rocks Radio. So, yes, this is not just only my ministry. I mean, hindi lamang po itong Spin Media ang ministry po natin. But we have ministries in international in the US. Again, thank you so much po sa lahat po ng nanonood sa atin. Pangako ko po mga kapatid, hindi po natin naayos kanina ang technical issues po natin. That is why we are here live in my Facebook. But don't worry, to those who are listening right now, I'm gonna upload this to our YouTube account so that those who did not watch this morning ay mapapanood nyo po, at yung mga members po ninyo na mag-subscribe sa ating Spin Media TV channel Philippines ay mapapanood po nila ito. So what I want you to do is that i-upload ko po ito right now after this live. What I want you to do is that share this to your wall, to your Facebook, share this to your members, share this to your GC para mapanood po nila ito. Okay? So asahan ko po kayo mga ka-spin. So again, tayo po ay magtulungan. Tayo po ay magtulungan bilang pong isang pamilya ng Spin na naghatid ng positibong mga balita. Tumuli, mga kapatid, see you po sa susunod na broadcast po natin. This is gonna be on Monday. And sisikapin po natin na sa YouTube na po na tayo magla-live that time. Alright? So muli po, ito po ang Unfiltered Power by Spin Media TV Philippines. In behalf of our CEO, Commander Red, and Vice President for Operation, Reverend Jihan Sinina, ito po si King's Voice Randy, Randolph de la Cruz, aka King's Voice Randy. Hanggang sa susunod, maging mulat, maging matatag, at maging tapat po tayo. God bless Spin Media. God bless Philippines. Yeah. No filters. No fear.